So welcome back to my YouTube channel mga katropa. So ngayon bubuuin natin yung ating transmission ng Sky Active Drive na si X5. I-share ko sa inyo kung paano natin bubuuin at yung mga parts name i-share ko sa inyo mga katropa. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong lalo yung mga subscriber, YouTuber, viewers. Yan sa mga patuloy na nagsa-subscribe at nagla-like at nagko-comment sa aking comment section. Maraming salamat sa inyo mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yan, subscribe na kayo mga katropa, baka sakali makatulong sa inyo yung ating mga ginagawang content. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay paring yan, kay paring Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga ibang group admin, sa ating mga members. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta mga katropa. So yun nga, bubuuin natin yung transmission. Siyempre bago ko buuin yan, share ko muna sa inyo yung mga ibang parts name at ibang details ng ating transmission. So let's go. The Mechanic TV. Who made this? Sa Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So bago natin simulan mga katropa na assembly yung ating transmission, siyempre share ko sa inyo yung mga basic name parts ng ating transmission. So siyempre yung kanyang ATF is gagamit tayo ng Mazda Genuine Oil ATF FZ, kasi model Sky Active FC yung gamit natin. So naka-ready na yung ating pambabad ng mga clutches, siyempre yung ating mga lubricate. Pag abang ina-assemble natin, nilulubricate na natin mga katropa. So share ko sa inyo yung mga name ng bawat components. So itong component na to is yung kanyang high clutch. Yan. So dito si high clutch, ito yung kanyang piston seal. Ito yung kanyang clutch. Meron siyang 5 clutch, tsaka yung kanyang plate, tsaka yung high clutch hub. Siyempre may mga bearing yan. Nandiyan pa yung mga bearing yan. So next natin yung kanyang low clutch. So siyempre yung plate, yung kanyang clutch, meron siyang 5 pieces na clutch. So sa kanyang hub. So sa isang component magkakasama yan mga katropa. Yung high clutch tsaka low clutch. So ngayon pupunta tayo rito sa ating low and reverse brake mga katropa. So sa low and reverse brake meron siyang ito yung kanyang component. So yung component niya is siyempre si one way clutch, ay si one way. Yan. Kaya tinawag na one way, isang ikot lang yan, papuro, pag ganyan yung ikot niyan. Pa one way. Hindi siya pwedeng bumalik, naglalak. Kaya tinawag siyang one way. So siyempre si plate tsaka yung kanyang clutch. So meron siyang 5 clutch din. So yung kanyang dito kasi yung kanyang carrier. Ito yung carrier na tinatawag. To yung nasa gitna na to, ito yung sun gear. So yung nasa baba naman na yan, yan yung planetary gear. So ito yung ating low and reverse brake component. So dadako naman tayo dito sa ating 3 and 5 brake component. So si 3 and 5 brake component, ito yung component niya. Yan. So meron siyang rear cover, siyempre yung kanyang piston seal, yung kanyang plate, return spring, yan, ito yung return spring, clip, so carrier, tsaka yung kanyang clutch. Meron siyang 3 clutch, yan. So ito yung 3 and 5 clutch brake. Punta naman tayo dito sa ating 2 and 6 brake. So yan, siyempre meron din siyang return spring, yung mga plate, piston seal, yan, yung cover, yung kanyang clutch meron siyang 4. So ito naman yung kanyang carrier, sun gear, yan. So sa baba meron ding planetary gear. So si planetary gear dito nakakonect yan sa sun gear, sa carrier ng ating 3 and 5 brake. Tapos yan, isang component kasi yan, 3 and 5 tsaka 2 and 6 brake is magka component, isang buo. Yan, dito yung naglalak. Nandito sa loob yan, dito sa pinakahuli. So ito yung ating input shaft. Siyempre, ito yung ating connect dun sa ating ATF connection yan, para sa lubrication sa may differential. So pupunta naman tayo dito sa baba. Siyempre yung kanyang mga bolt, sun gear pa rin to, nandito yung carrier niya nandun sa body. So bell housing, main body, yan, ang malaki na yan, yan yung main body na yan. Tapos counter gear assembly, yung kanyang differential, siyempre oil pump,
valve body assembly. So ito yung kanyang TCM, nakakonect dito yan sa mga sensor. Ito yung input tsaka output sensor, yung dalawa na yan mga katropa. So ito sa mga buong TCM. Tapos pwede naman tanggalin yung wire ng ating solenoid. Yan, ito yung ating wire ng solenoid yan, tsaka yung ating pressure switch, oil switch, yung mga sensor ng ATF sensor, pressure switch. Yan, meron kasi yan dalawa sa likod mga katropa. Tingnan natin. Yeah. Siyempre si mga si solenoid yan, pressure sensor, ATF sensor, siyempre saka si mga solenoid. Ayan, ayan lang naman yung sa mga valve body. So yun nga, yung issue nito mga katropa, yung issue nito is yung sabi ni customer, pag uminit na ayaw na mag forward. Bakit ba ayaw mag forward? So isa sa dahilan kung bakit ayaw mag forward, ito nga, kung mapapansin nyo, sunog yan, si low clutch. Si low clutch is ibig sabihin low clutch hub para sa first gear, para sa low gear yan mga katropa. Yan, low clutch sa mabagal, parang first gear yan, mga ganyan. So sunog, kung mapapansin nyo, sunog yan kumpara dito sa high clutch na hub. Ito sunog. Ibig sabihin, kaya siya nasusunog mga katropa, bibigyan ko lang kayo ng tip. Kaya siya nasusunog is konti yung pumupuntang fluid dito, yung lubrication niya is konti, kumbaga konti or walang supply ng ATF kapag uminit na yung transmission. So ano ba yung pwede maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganyan? Pwede rin mangyari dito yan, dito sa ating 3 and 5 brake, tsaka sa 2 and 6 brake. Pwede rin mangyari dito sa ating low and reverse brake. Yan, yung mga ganyang trouble sa loob ng transmission, yung nasusunog yung bawat component. So yung component niya ito yan sa low. Yan. So yung dahilan niyan kasi mga katropa, gaya sinabi ko nga, walang pumupuntang fluid. So yung dahilan niyan, kaya ganyan, pwedeng si valve body. Pag uminit na kasi si valve body, minsan mga katropa, parang cylinder head din yan mga katropa. Pag uminit yan, na lumalambot kasi yan mga katropa. Pag uminit, merong isang konstansya na bengkok or na uneven pace. Pwedeng dito pa lang mag-leak na yung pressure. So hindi na pupunta sa ating, ayun nga, yun din sa ating low clutch. Diba? Kaya pag may leak, pwede rin mangyari sa high clutch, pwede rin mangyari sa low and reverse brake, kasi meron kanya-kanyang place yan. Diba? Bawat kasi valve body, bawat shifting merong way ng, alam ba, first gear ka, pupunta na kaagad sa first gear, tutulak na yung piston, magi-engage na, magkakaroon na ng friction yung ating clutch, kaya tayo magpo-forward. Tapos siyempre si TCM yung mag-ano dyan, papunta sa second gear, magko-close yung ating solenoid. Kung ano solenoid yung gagana sa second gear, yun naman yung magiging way ng ano, parang ano yan parang uod sa loob yan. Kung mapapansin yung mga binubuksan natin valve body, maraming daanan, meron silang sa loob mga spool valve, yun yung gumagana, kaya nga may mga spring yan para bumalik. Pagka dumating pressure, pwede mag-open, paglabas ng pressure, magsasara na naman yan, pupunta na naman sa kabila kung anong ship yung gagana. Tropa, ganun yung trabaho ng mga spool valve sa loob, yung sa loob ng valve body. Kaya bawat shifting merong ano yan, merong spool valve, merong solenoid valve, kaya siya nagsiship. Meron naman sabay gumagana, kung anong gumagana sa second gear, gumagana yung second gear, or gagana yung fourth gear, ganyan. Meron sabay-sabay na gumagana mga katropa. Kaya yun yung trabaho ng ating valve body. Sa tansya ko merong problema yung valve body. So yun mga katropa, yung basic lang natin sa automatic transmission. Kahit anong automatic transmission, ganun mga katropa yung trabaho ng ating solenoid valve body. Kung anong pag-ship mo, yung kung sino gagana sa solenoid, tapos merong parang bula-bulati sa loob na daan. Yan, bitukang manok kung tawagin yan, mga malilit na way, pupunta ron sa first gear. Diba? Pupunta sa low clutch, ganyan. Tapos pagka nasa high speed ka, gagana yung high clutch. Kaya ito maliit yung clutch. High speed yan mga katropa.
to low speed, high speed. Yung mga ibang yan, mga connection na sa brake yan mga katropa yan. Kaya nga meron tayong low and reverse brake. Yan. Gumagana naman to pag magbi-brake ka tapos shift mo sa reverse, tsaka gagana tong low and reverse brake. Yan. Pero gumagana rin sa ibang shift yan. Ganon din sa mga brakes na to. So ganon din function. So yun lang naman yung mga katropa, napaka-basic lang din ng automatic kung talagang ipo-focus lang natin na pag-aralan. Kasi nga yung iba willing magpa-overhaul, yung iba gustong bumili ng second hand na lang, depende na kay customer yan. Yung naman pagkakaiba ng overhaul tsaka second hand, pagdating sa overhaul kasi yan, kagaya nito overhaul, gusto niya overhaul kasi mahal nga yung second hand. Kung may second hand man, wala pa second hand yung mga ganito si X5 na makuha yata, kaya pinahanap ko naman siya, wala naman siya makuha. So kaya nag-decide siya na palitan na lang ng mga clutches na bago, saka mga piston seal na bago mga katropa. So yun yung overhaul. At least pag na-overhaul mo na, confirm ka sa loob na mga bago yung parts mo, bago yung piston seal, bago yung clutch. Yan. Pag second hand kasi, bumili tayo ng second hand mga katropa. Pagdating sa second hand, okay, bibigyan ka naman ng warranty dyan. Pag sampa mo yan, siguro mga ilang buwan okay yan. Pwede rin namang after na binigay na warranty tsaka nasira, so wala na sa warranty, so hindi na papalitan, bibili ka na naman ngayon mga katropa ng another transmission. So ganun yung magiging ng pag bumili ka ng second hand na transmission. Kahit engine, hindi tayo sigurado kung gaano katagal lang ginamit yung engine, kung may problema ba yan o ano. Pero mabilis na trabaho, baklas kabit lang naman mga katropa. Ganun yung pagbili ng mga second hand. Yun nga lang, kaya sinabi ko, hindi tayo sure kung gaano tatagal. Pag in-overhaul natin yan, sure tayo, pinakamababa na yung 5 years to 10 years pag in-overhaul mo yan. Basta maganda yung pagkakapit at working lahat, walang maging problema sa oil pump, kung ano-anong importanteng lubrication. Kasi yung pinaka-importante kasi pag sa engine, lubrication. Yan. Pagka nag-overhaul tayo, tsaka yung torque. Yan. Huwag lang magkakaroon ng mga leaking syempre mga katropa, yung magkukos ng overheat. Basta nasa tamang specs yung gagawin nyo, sigurado aabot ng matagal yan mga katropa sa overhaul, lalo na gumamit kayo ng mga original parts. Ganon din sa automatic transmission. So sa automatic transmission naman kasi basta nakakuha kayo ng tamang standard na sukat ng clutches or brake, ganyan, meron mga tamang sukat. Meron kasi mga parts na makakapal, maninipis, kaya pagka in-install natin, malaki yung play, minsan walang play, makapal yung plate. Kung makapal yung ganto niya, yung pinaka disc. Yan. Sa original, pag talagang original, kahit hindi mo nasukatin yan, confirm yan, nasa standard yan. So yun lang mga katropa yung ating sa pagdating sa automatic transmission. Sa pagdating sa troubleshooting, na napakadali lang naman. Isang tip lang yung bibigay ko sa inyo. Pag may problema sa transmission, ayaw mag-forward, ayaw mag-reverse, in-scan nyo, walang trouble code. Ibig sabihin, pwede na kayo pumunta sa mechanical issue na yan pagka mga ganyan. Pero pag may mga trouble code na mga solenoid, TCM, invalid, or no communication, pagdating sa mga Mazda kasi, malimit kong ma-encounter, Mazda 3, Mazda 2, yung mga old model, pagka TCM yung problema, pag sinabing lost communication with PCM, ibig sabihin TCM na yun, may problema mga katropa. Pag yun yung issue, yung isang issue lang yun. Pag wala sinabing solenoid, huwag ka pumunta sa solenoid. Pag sinabing TCM, no communication with PCM, sigurado yun, TCM yung issue niyan. Pagdating sa Mazda 3, Mazda 6 na old model, yung hindi Sky Active yan. So almost same lang din naman mga katropa. Yun lang pagkakaiba kasi yung TCM ng Sky Active nandito na sa ball body. Yan. Kagaya yung sinabi ko, yung TCM niya, ito yun. Nandiyan na lahat. Nakita niyo naman, nandiyan na yung output, input. Diba? Yung mga sensor, nandiyan na lahat. So kahit anong kalkal mo sa taas, wala ka makikitang TCM. Yan na yun. Yung sa ECU, wala. Hindi nakakonect yung transmission dun. Dito nakakonect yung transmission mga katropa. Kaya yun yung TCM yan. Pagdating sa Sky Active. So yun nga mga katropa, yung gagawin natin, bubuhay na natin to. Siyempre isasok natin dun sa ating ATF yung mga clutches bago natin
i-install. So siyempre, pag start niyan, yung gagawin muna, ipapasok muna natin yung mga piston seal. Yan, mga piston seal muna. Next natin yung pag-assemble ng clutches saka plate, saka mga return spring. And then, kapag na-assemble na yan, buo-buo na lahat yan, saka naman natin i-install sa body. Saka naman natin bubuin sa mga body na ganyan, mga katropa. So ganun lang yung mga ano ng automatic, basic lang, mga katropa. Kaya kung gusto niyo matuto, yun nga, pwede nyo naman pag-aralan na sa automatic, pero kung ano kasi dapat nasa isa kayong workshop na gumagawa ng ano. Mas maganda kasi yung actual, mga katropa, na may nagtuturo sa inyo kaysa sa ganito. At least sa ganito makakakuha kayo ng idea, mga katropa, kung paano. Pero pagka kayo na gumawa, alam nyo na yung gagawin nyo, mga katropa. So yun lang, mga katropa, yung basic na explain ng konti about sa ating parts, mga katropa. So siyempre yun, si torque converter nga pala, basic parts ng ating automatic transmission ng FC21. So sa Mazda kasi almost same lang naman transmission, may konting pagkakaiba lang. Siyempre lumalaki, may maliit, may malaking transmission. Mazda 2 Skyactiv yung maliliit, lumalaki yan, habang si X5, si X9 lumalaki. Saka sa diesel, yun nga, gaya sinabi ko, yung transmission ng diesel, katagalan bubuksan natin yan, mga katropa, para malaman natin yung kung ano yung sa loob. Pero palagay ko same lang, pero mas maganda na yung, tsaka alamin natin kung bakit siya nadidelay ng ship, matagal mag-ship sa ano, hirap na ayaw pa rin mag-ship sa third gear. So yun yung issue niyan. So aalamin natin yan, mga katropa, sa next content natin. So ito yung ating main housing, mga katropa. Kung mapapansin nyo, hati yan. Sa gitna meron siyang gear tsaka planetary gear. So sa side na to, ito yung ating output component. Kumbaga nasa likod, kaya output. So sa side na to, ito yung ating input component. So sa pagsasalpak, mauuna yung isasalpak yung ating input components. Ano ba yung ating mga input components? Yung ating input components, yung ating low clutch at high clutch component. Yan yung ating input. So ito, kumbaga ito yung input, palabas, output, papunta sa likod. So ganito yan, mga katropa, para maano nyo yan. So nakaganyan siya. Ayan. Ayan. Kumbaga nakaganyan yung shop. Ayan, shop. Tapos pupunta rito sa likod. So ito kasi pupunta rito sa pinaka likod ng ating rear sun gear. Ayan. Ayan, nakaganyan siya. Ayan, mga katropa. Ayan. So itong parts na to, ayan, kung nakikita nyo na yan, punta rito, yan yung sa side ng output. So itong parts na to, yung sa side ng input. Ayan, mga tropa. Ito sa likod lahat yan. Yan sa likod lahat. Ito sa harap lahat, kasama ng oil pump, differential, counter gear, then yung mga input, torque converter. Yan. Siyempre, papasok yan. Engine, torque converter, flywheel, torque converter, papunta sa ating input shop, oil pump, papunta na sa loob. So yun ang ating input. Assemblein mo lang to, kasama ito, saksak mo doon, tapos oil pump, tapos counter gear, tapos differential, tapos yung bell housing, tapos yung ating input. Pagdating naman sa output, siyempre sa output meron tayong, ito yun, planetary gear. Ito yung planetary gear natin, mga katropa. Ayan. Nakasaksak dyan yung carrier. Dito may sun gear. Ito yung sun gear niyan. Yung sun gear niyan, ito. Ayan. Sun gear. Basta pag sinabing sun gear, nasa gitna yan. Planetary gear yung nasa gilid na yan. Assembly. Ayan. Sun gear. With sun gear na yan. Tapos susunod natin tong carrier ng ating low and reverse brake. So meron siyang planetary gear. Ayan. Ayan. Planetary gear. Ito, nakasaksak doon. Meron din siyang sun gear. Ayan, sun gear. Sun gear, planetary gear. Ito yung carrier. Nakasaksak doon sa ating, yun yung front planetary gear. Ito yung rear planetary gear. So, nagko-connect planetary gear sa carrier. Ayan. Tapos, siyempre, ito magkasabay itong dalawa na to. Yung ating low and reverse brake. Tsaka yung one-way clutch. Yun yung mauunang papasok. Sunod natin yung ating component ng ating 2 and 6 brake, tsaka 3 and 5 brake assembly. So meron din siyang
carrier nakakonect naman dito sa ating rear planetary gear, yung carrier ng 2 and 6 brake. So meron siyang planetary gear ulit, nakakonect naman sa ating carrier ng 3 and 5. So yun, tapos yung ating end cover, piston seal. So yun lang naman mga katropa yung parts ng ating pag-assemble. Napaka simple lang, kukunti lang yung parts. Tapos siyempre yun, assemble na yung sa likod, cover. Tapos si ball body, si ATF filter, si oil pan. Tapos yung ating transmission mga katropa. Yun lang mga katropa yung ating kung paano yung pag-assemble at yung mga basic parts natin. So ngayon mga katropa, uunahin muna natin yung mga piston seal na ikabit. Unahin muna natin sa 3 and 5 brake piston seal. Lubricate lang natin ng ATF bago natin ilagay, para madulas, para walang sabit. So siyempre iwasan natin masugatan yung ating piston seal, yung labi. Sabayin natin tong bearing. So si bearing, hindi naman kayo magkakaroon, hindi naman pwedeng magbabaligtaran yan. Ayan, no? Pag binaligtad mo, hindi siya fit. Kaya hindi kayo maliligaw sa posisyon mga katropa. Kung sakaling matanggal na yung bearing, malagay. Yan. So tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa second brake piston seal. Lubricate natin para suwabe yung ating paglagay ng piston seal. Eh, sinabi ko dahan-dahan. Pagka mga ganitong style kasi wala namang kahirap-hirap mga katropa. So tapos na yung ating second brake piston seal. Ayun, dito naman tayo sa ating high clutch, low clutch. So ito dito to mga katropa. Lubricate natin. Iwasan din natin masugatan para hindi natin pagdudahan bandang huli na mawawalan siya ng pressure. Yan. Next natin, so pagdating dito kailangan natin i-press, gamitan natin ng socket na deep socket, tapos i-press natin, tapos ilagay natin tong clip. So tapos yun, okay na yun. So i-press ko muna mga katropa. So after natin i-lock yung piston mga katropa, yan nakalock na. Make sure lang natin na nakaupo yung spring para kung sakaling hindi siya lumabas. So ngayon kakabit na natin yung ating clutches. Unahin natin si high clutch. Si high clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate, clutch, plate. Clip.
check natin yung clearance. Ano lang natin, yan. So standard naman yung clearance niya, nasa 2 mm or 1.5 mm. So siyempre pag gagamit kayo na magche-check kayo ng clearance, pagka ganyan hindi nyo naman masasalangan ng filler gauge. So kailangan natin ng dial gauge. Yan, iaano natin dito para tapos igaganyan natin para malaman natin yung clearance up and down. So next natin si low clutch plate. So titignan nyo yung mga minsan dalawa yung plate, minsan isa. Kailangan babalik natin sa dating pwesto para sure ball. Kasi pag nagkamali mahirap na magbaba ng transmission mga katropa. Tsaka pag-iisipan natin kasi kung meron tayong na mali na pagkakabit mga katropa. Kaya dapat sinisigurado natin para hindi natin pag-isipan once na nagkaroon ng problema pag nakasampa at pinapaandaran natin. Ganon din naman, clutch plate tapos clip. So sure, may make sure lang natin na nakakabit yung clip. Ayan, so, ganon pa rin, check natin yung clearance. Ayan, sa mga clearance niyan, hindi naman bumababa sa hindi naman tumataas sa 2 mm. So next natin si high class hub. Ito yung hub niyan. So may bearing, lubricate muna natin. So hindi rin pwede magkabaliktad dyan. Ayan o, mapapansin nyo hindi siya flat. Ayan, hindi siya flat. So kaya hindi pwede magkabaliktad sa bearing yan. Yan pa lang yung original na upo niyan. So lubricate lang natin. Si low clutch hub na bearing, para sa kanya yung bearing. So para maka-assure kayo na pumasok na lahat, kung hindi nyo pa masyadong kapayong pagkapasok nya, so pwede natin hugutin ulit. Tignan natin kung meron nakahiwalay na clutches. Tingnan natin, ilawan natin madilim. So wala nang nakahiwalay na clutches. Ibig sabihin dire-diretso na yung pantay-pantay na yung ating teeth ng clutches. Ganyan lang mga katropa yung kasi ito dito to, kasi ito dito yan. So nabuo na natin to. Buuin naman natin ito naman dito to sa ilalim mga katropa. Buuin natin yung ating 5, 3 and 5 tsaka 2 and 6 brake. Ngayon hahanapin natin yung pwesto nya. So yung bearing ito, yung ating hub, three and 5.
So ngayon, ipipress natin para mailagay natin yung kanyang circlip mga katropa. Yan. So next natin si 2 and 6. Yan. So hindi siya pwedeng mga katropa. Halimbawa ilalagay natin to. Tapos ngayon ilalagay natin yung clutches. Hindi pwede mga katropa. Sample natin. Yan. Ayan Tatama kasi rito mga katropa. So yung gagawin natin mga katropa, i-assemble natin dito magmula sa ilalim. Yan, pag ganyan. Tapos sabay natin ilalagay ng ganyan. So ito mga katropa, after natin ma-set up, so try natin ipasok. So after natin ma-assemble si 3 and 5 brake tsaka 2 and 6 brake, so ito si ating low and reverse brake. So mamaya yan. So assembly muna natin dito sa ibabaw si high clutch tsaka si low clutch mga katropa. Yan yung unahin natin dito, si differential, counter gear tsaka si bell housing, para yung panlikod is ihuhuli natin mga katropa, yung panlikod para isang lang, isang place sa in tayo, tapos isang place naman sa out tayo. So umpisa na natin. Yan, nabuo na natin. Ganun lang, bubuin nyo muna bago nyo i-assemble sa ating housing, main housing mga katropa. So yun mga katropa, isahan na natin assemble dito sa ating input side mga katropa. So first, counter gear. So nandito nga pala si parking pole. Ito yung parking pole nya. So si counter gear muna. Ayan. Next natin si high clutch at si low clutch assembly with shop. Ayan natin to, bearing, shop. So yan, kabit na. So next natin si differential. So next natin si oil pump mga katropa. Siyempre bearing muna. So yan, kung mapapansin nyo, pag baliktad yung bearing, hindi siya uupo ng ayos, kaya hindi kayo maliligaw sa posisyon ng bearing. Ganyan. So next natin si oil pump.
So nilagyan lang natin siya ng 24 Newton meter. So next natin tong separator. So ganyan lang yan mga katrop. Tapos itong pipe. Ito yan para sa lubrication din yan. So next natin cover na mga katropa, yung bell housing. So next natin lalagyan ng gum muna mga katropa bago natin ilagay yung bell housing. So yun mga katropa, yung ating bell housing input side. So pupunta naman tayo sa ating output side. So assemble natin sa ating lahat ng brake. Lower burst brake, 2 and 6 brake, 3 and 5 brake. So kasi assembly lang noon mga katropa. So unahin natin tong carrier at plantar gear. Uy, may dumi. So ito yung front planetary gear, ito yung rear planetary gear. So sa paglalagay niyan, kailangan hawakan natin kasi malalaglag tong sun gear. So try lang natin, try muna natin ganyan. Next, turn spring. Next, clutch plate, brake. Ayan, natin yung pwesto. Iyon, clutch, plate, clutch, plate, clutch, wala pang pumasok. Plate, clutch, C one-way clutch. Hanapin natin yung pwesto ni one-way clutch.
spring. So ito yung medyo mahirap pupersahin natin mga katropa. So yun mga katropa, ipaplat na lang lahat tapos ididiin-diin nyo lang pag ganyan. So papasok ko na po sa yung spring. Yeah. Tapos na yung ating lower reverse. So ito yung ating rear plantar gear. So next natin yung 3 and 5 tsaka 2 and 6 rear brake. So siyempre si carrier ko-connect natin dito sa ating plantar gear. So yung pwesto niya ihiga natin siya para hindi malaglag. Hindi natin pwede siyang ikabit na ganyan. Mahirapan tayo sa pag-center nitong ating sun gear dito sa kanyang carrier. So kaya kailangan sabay ihihiga natin pa ganyan. So try natin ipasok ng ganito mga katropa. Lagyan na muna natin ng gum. So yun mga katropa, natapos na yung ating 2 and 6 and 3 and 5 brake assembly with cover. So next natin si ball body. So bago natin ilagay si ball body mga katropa, so check muna natin yung pressure. Hanginan lang natin, medyo maingay lang mga katropa. So tignan lang natin kung may leaking ba yung mga piston. Ang isa, dalawa, tatlo na ating unahin natin to. So far okay naman yung pressure mga katropa. Nakita nyo yung pumapalo. So pag hindi pumapalo at merong naglulupot, mararamdaman nyo naman kasi meron tayo nilagay na fluid. Saka hindi siya magre-react dito kung meron dito yung ating mga piston seal. So yun nga, gusto natin muna si stock valve body nya. At kung ganun pa rin yung issue mga katropa, saka natin decision kung anong gagawin natin mga katropa. Kasi yung ano niya, di ba nga yung issue niya yung
nawawala yung forward pag mainit na. So pagka ganun kasi ball body yung issue mga katropa. So, make sure natin na nakapasok din yung ating safety. So yun mga katropa, tapos natin si Balbade. So waiting ako ng ano mga katropa, wala pa pala yung ATF filter. Pero kung maghihintay tayo ng matagal, isasampa na natin mga katropa na hindi ba natin lalagyan ng filter. Siyempre hindi natin lalagyan ng gum. Lagyan lang natin siya ng ilang screw. Para maisampa natin. So kahit naman kasi nakasampa, pwede naman natin ilagay yung ATF filter mga katropa. Para maisampa lang natin habang naghihintay tayo ng ATF filter.